Good day mga ka-sports natin dyan! Phenom Superstar Team, Creamline Cool Smashers, 100% pasok na pasok nga sila sa top 3. Pagdating sa Pool B, naghihintay na nga lang sila ng kanilang mga makakatapat. Yung mga nasa laylayan nga na standing ang kanilang makakalaban. At syempre, ang Creamline Cool Smashers sa katatapos pa lamang ng prelims dahil wala na nga silang laban, ating sisilipin ang mga top scorer pagdating nga sa Creamline Cool Smashers. Ang mga players nga dito na binabash ng karamihan, hindi nila akalain na talaga angat pa rin kagalingan ang CCS. Walang kupas ang Creamline Cool Smashers pagdating nga sa kanilang kagalingan. Umaariba pa rin sila kahit sa top scorer. Alamin natin ang buong detalye. Pero syempre, kung bago ka muna sa aking channel at ngayon ka pala napadpad, huwag kalimutan mag-subscribe. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Sabihin man ng mga kritiko ng Creamline Cool Smashers na matatanda na raw ang mga players dito at laos na, pero kitang-kita naman natin na kayang-kaya pa ng Creamline Cool Smashers makipagsabayan. Mukha talagang iyakan na naman ang mga bashers sa ating ipapasilip. Narito nga ang mga top scorer nila. Alam nyo ba na si Kayla Atienza, kahit nga siya ay isang libero lamang, ay siniswerte pa rin. Nakaisang puntos nga siya. At kita natin na talagang angat na angat rin sa kagalingan bilang libero itong si Atienza. Pagdating naman kay Rhea de Maculangan, Villarete at kay Lorilyn Bernardo, nagkaroon naman silang ambag sa kanilang team na Creamline ng 2 puntos. Samantalang ang middle blocker, middle attacker natin na si Sheena Turing, bagamat siya nga ay hindi kasama sa first 6 lineup, nagkaroon rin siya ng ambag bago magtapos ang prelims ng 4 na puntos. Malaking ambag rin yan, kahit 4 na puntos, napaka-importante niyan. Hindi sila mananalo niyan kung hindi siya nagkaroon ng 4 na puntos. Pagdating naman nga kay Danica Celis or Nika Celis, nagkaroon naman siya ng 5 puntos. Umariba rin, hindi lang kanyang kagandahan sa loob ng court, bagkus ang kanyang kagalingan ay napansin nga kahit sa isang set siya pinasok, naka-5 puntos agad itong si Celis. At pagdating naman kay Rosemary Vargas, ang bench natin na si Vargas ay nagkaroon ng 10 points. Akalain nyo, bench pa yan ha? Paano na lang kung binababad rin itong si Vargas? Magaling rin yan makipagbrasuhan at subok natin at matibay yan. Dati nga siyang first 6 lineup ng kauna-unahang Creamline team pa. At talagang umi-score talaga yan ng napakarami. At best scorer yan ng panahon niya sa UAAP. Kyle Angela Negrito, nagkaroon naman siya ng 16 points. At nasa rank number 59 siya overall bilang best scorer. Magaling talaga itong si Negrito kahit nababas siya ng ibang netizen at sinasabihan na hindi daw maganda ang kanyang mga set, pero ang kanyang mga services naman ay bawing-bawi siya at talagang pumupuntos nga itong si Negrito. Michelle Gamit, nasa rank number 44 naman siya overall bilang top scorer. Si Gamit ay nagkaroon naman ng 23 big points. Talagang ngayon ay umaariba na rin ang kanyang kagalingan. Noon kasi ay nababash pa siya at sinasabihan ma-error, pero ngayon lumalaban na si Gamit. Speaking sa lumalaban ng ating beautiful Michelle Teresa Gumabaw ay nagkaroon naman ng 26 big points. At sa overall ranking ay nasa 39 nga siya. At kahit hindi masyado pinapasok, itong si Michelle Teresa Gumabaw ay nagkaroon pa nga siya ng puntos na 26 big points. Paano na lang kung binabad nga rin ito? Dahil magaling nga rin ito makipagbrasuhan sa loob ng court at wala pa rin kupas itong ngang si Gumabaw. Speaking sa walang kupas, narito naman si Pangs Panaga or Janet Panaga na kung saan sa overall ranking ay nasa top 27 nga siya bilang best scorer at nakapuntos nga siya ng 42 big points. Grabe na rin itong si Panaga. I'm sure best middle blocker nga ito dahil nasa rank number 2 siya overall nga bilang best middle blocker. Phenom Superstar Alyssa Valdez, nakakuha naman siya ng 57 points. Grabe. Si Valdez nasa rank number 14 siya bilang top scorer
Overall yan kasama niya dyan ang mga import ka-line up niya. Talagang walang kupas pa itong si Valdez. Partida pa yan hindi siya pinasok sa buong set sa last game nila kontra sa Cherry Tigo, kung kaya nagkaroon lang siya ng 2 points. Pero kung binabad to, I'm sure natambakan ang Cherry. Diana May Carlos or Tots Carlos nagkaroon naman ng 59 big points. Grabe rin yung habol ni Tots Carlos noon kasi ay medyo nahihirapan pa si Kaloy makapag-adjust, pero dahil nga superstar rin ito at MVP, mabilisan nga siya nakapag-adjust. At eto nga, si Diana May Carlos or Tots Carlos, nasa rank number 12 siya. Overall ka-line up niya rin ang mga import bilang top scorer. Grabe si Valdez at itong si Diana May Carlos talagang umaariba. Courtney Juan 114 points at overall nga bilang top scorer nasa rank number 2 siya. So saan na yung mga nagsasabi na mahina raw na import itong si Juan? Kitang-kita naman ninyo na talagang sobrang lakas niya talaga bilang import at malaki nga ang kanyang naiaambag sa team ng CCS, kung kaya nga hindi sila nalaglag sa top 3. Tulong-tulong talaga ang Creamline Cool Smashers at eto nga, marami pa silang pagdadaanan, kaya suportahan natin ang kanilang nalalapit nga sa second round. Alam ko na nariyan pa rin ang mga fans ng CCS na tuloy-tuloy ang suporta nga sa Creamline. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball, at para hindi ka malis sa lahat ng issues sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.